Thankful employees are better employees. Agree po? Isa po itong research na ginawa, mga kapatid. Na nagiging productive sila, nagiging happy sila, maaga silang pupunta sa work nila, and happy sila talaga sa mga nangyayari sa buhay nila. They are thankful sa kanilang buhay. Proverbs chapter 17 in verses 22, happiness is good medicine, but sorrow is a disease. Again, Proverbs chapter 17 verse 22, happiness is a good medicine, but sorrow is a disease. Contagious ang pagiging complainers and ungrateful, brothers and sisters. Philippians chapter 4 in verse 4, always happy, always be filled with joy in the Lord. And I will say it again, be filled with joy. Ano pa yung sa ibang translation? Sabi niya, rejoice in the Lord always. And I say it again, rejoice. Then after natin sabihin yon, magiging ungrateful tayo. Hindi po ganon, mga kapatid. Everyone and everything should be appreciated. Naalala niyo po yung December na year-end fellowship natin. Nasabi po ni Brother Dan Padua, pag sinasabihan na, oh, thank you so much, na-appreciate kita, parang it empowers you, di ba? Parang, wow, gagalingan ko pa. Pag sinasabing, ang galing mo, nice sermon, nice Bible study. Okay, good, very good. Ginagawa mo, sabi mo, yes, gagalingan ko pa. Because maging sa work, right, ginagalingan natin. But lagi nating sinasabi ang hindi maganda, mga kapatid. Sabi ng Bible, ito po isang hindi magandang bagay, mga kapatid. Everyone and everything should be appreciated. Isa pa po, sabi dito, recent scientific research reveals grateful people are happier and healthier people. Grateful people are happier and healthy people. When you appreciate what you have, appreciate kung anong meron sa'yo, your family, your work, and everything, mga kapatid. Sa education po, meron po yung another research na sinabi, children who practice gratitude thinking have more positive attitudes towards school and their families. Yung mga bata po, mga kapatid. Not everyone will be grateful. According to 2 Timothy chapter 3, verse 2, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, and unholy. The last days, ito yung sinasabi po ni Apostle Paul, mga kapatid. Kasama po dyan yung sinasabi po natin na ungrateful. Train yourself to look for good in people and around us. Laging maganda. Meron akong napanood na halimbawa meron yung hindi pagkakaunawaan sa isang friend or sa family. Kung i-point out natin kung anong mali niya, ganyan, I think hindi masasettle yung problem. But according sa method po ng pagiging mediator is, lagi mong tignan kung ano ang maganda sa kanya. At least 3 na magaganda na qualities na meron sa kanya. Of course, nakikita natin hindi maganda. But I think hanapin natin, ano ba ang 3? Ano ba ang 3 or 5 na magagandang bagay sa kanya? To appreciate that person, mga kapatid. Okay? Meron pong kinakanta tayo, no? Nung tayo po ay mga bata sa VVS. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. So, be careful, little eyes, what you see. Our eyes is a window. Depende sa mga nakikita natin. Wala lang po akong makita ho sa Shopee or bala ko sanang magsalamin ho ng isang wonder glass something ganon. Wala po akong makita eh. It affects the way na tumingin ka sa ibang mga tao. Yung isusot mo yung wonder glass na yun, makikita mo, wow, ang ganda. Pero pag suot mo isang black na, totally black na salamin, lahat black talaga makikita mo, pangit yan. Ay, pangit ito. Ay, hindi maganda ito. Dahil suot mo yung salamin na isang totally black, mga kapatid. So, depende yung perspective mo. And si Jesus,
Tignan natin yung mga principles ng ating Panginoon. There was a time na yung mga Pharisees and mga Sadducees, mga religious leaders, no, sinasabi nila, well, hindi ka dapat makisama sa isang sinners. But si Jesus, kasama niya sila. Mga kapatid, give thanks. A command. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 in verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sabi ng Bible, all circumstances. Yun ang sabi ng Bible. 1 Timothy chapter 2 in verse 1. First of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving to be made for all people. Colossians chapter 3 in verse 17, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Yun po ang sabi niya, mga kapatid. So ito po isang command para sa atin. Matthew chapter 6 verse 22, sabi ng Bible, ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat ang iyong mga mata at buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Verse 23, datapat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano pa kaya kalaki at kadilim? Yun po ang sabi po niya. Gratitude glorifies God every time na nagpapasalamat tayo, di ba? Sa isang tao. Nasubukan niyo na po ba na nagbigay kayo? Then, parang instead of saying, thank you ha, pero hindi siya mag-thank you. Ma-encourage tayo kaya na magbigay for the second time, na hindi man lang siya mag-thank you, mga kapatid. Gratitude glorifies God. At ganoon na rin, kapag nagti-thank you tayo, sinasabi natin, kontento ako sa mga bagay na ibinibigay mo sa akin. Which is very important. Being thankful helps you bond. Pag nagti-thank you tayo ba, salamat. Salamat sa lahat ng mga tulong mo sa akin or prayer mo sa akin. Ganun, ano po, mga kapatid, ano po. Sa verse na binasa ni Brother Philip, sabi ng verse dito, the Syrians on one of the raids had carried off a little girl from the land of Israel. Ako po'y naniniwala that mapakinggan niyo yung sermon about kay Naaman, ay focus tayo sa life ni Naaman. But merong isang little girl, merong isang babae dito na siyang captive na nag-share kay Naaman doon sa Samaria na may prophet doon. Pero walang nakakapansin sa isang babae na ito, kundi ang focus natin about kay Naaman, correct? Train natin ang ating mata na tumingin sa mga bagay na something different. And di ba dito sa story po dito, isang babae, little girl na nag-share sa kanya. Another story. Sa John chapter 6 verse 9 and 10, there is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are they for so many? Jesus said, have the people sit down. Now there was much grass in the place. Yan, at sinabi po. Yung feeding of 5,000, brothers and sisters, ay meron pong isang boy na doon galing po yung loaves and also fish. But ang focus doon sa story, every time na mapakinggan natin yung sermon is yung feeding of 5,000. Pero merong isang boy na hindi napapansin. Hindi binanggit sa Bible kung anong pangalan niya. Pero may isang boy na tumulong. Hindi masyadong pansin sa story. At sa atin minsan mga tao, ganun tayo. Hindi natin napapansin. Ano? May mga taong support group pala tayo. Another story. Luke chapter 17 verses 17 and 19. Then Jesus answered, were not 10 cleansed? Where are the 9? Was no one found to return and give thanks to God except this foreigner? Lahat po sila, mga 10 po sila na may ketong or ketongin. Or ketong. Leprosy. Then lahat sila pinagaling ng Panginoon. But meron isang tao lang na bumalik para magpasalamat sa kanya. Wow. 10 sila ng mga pinagaling, pero isa lang ang nagpasalamat. Mga kapatid. Meron akong mga bagay na nakikita dito. First, marahil itong mga leprosy, may mga leprosy na ito. May mga family sila. At excited sila na umuwi sa kanilang family. Mayakap yung kanilang anak dahil pinagaling na sila. But
nagiging mas mataas yung excitement kaysa sa praise sa kanila. Hindi ba dapat praise before excitement? And thanking God na bakit ka blessed, bakit ka na nakapunta sa ibang place or places, ay dahil sa help ng God sa iyo. Help ng God para sa atin. At sabi ng Panginoon, hindi ba 10 ito? Bakit isa lang ang bumalik at magpasalamat? Yun po ang sabi dito, mga kapatid. Well, marahil yung 10 na ito, napagaling nga sila habang nasdaan po sila. Hindi nila makita kung anong condition nila at the time. Hindi nila alam na pinagaling na sila. Hindi nila na-realize yun. So ang point is, kapag i-compare natin yung life natin sa mas successful kaysa sa atin, merong bitterness sa heart natin if we compare ourselves sa ibang mga tao. But yung idea is titignan mo yung sarili mo, ano ang blessings na meron ka. Meron daw isang stress na tao. Lumapit siya sa isang ermitanyo. Stress na siya. Sabi niya, ayoko na, gusto ko na mag-give up. Then sabi ng ermitanyo, sige, sulat natin dito ha. Yung asawa mo, buhay pa. Okay, sige, sulat nila. Buhay pa asawa mo. Okay, yung mga anak mo, patay na. Ay, buhay pa. Okay, sige. Thankful. Okay, may sakit ka ba? Wala po. Okay, sige. Okay. And everything, lahat ng mga positive, sabi niya, after that conversation, sabi niya, napaka-thankful ko pala. Ang dami ko palang blessings na nasa akin na minsan hindi ko nakikita. Perspective sa paningin natin, mga kapatid. 4 important things to keep in mind. Ano po ang ating mga gagawin as a Christians? Number 1, make a list of things to be thankful for. Journal. Mag-journal tayo. Ano ba ang mga bagay na na-receive natin this morning, mga kapatid? Psalms chapter 68 in verse 19, praise the Lord every day. He helps us with the loads we must carry. He is the God who saves us, sabi ni David. Lagi siyang thankful, nagpapasalamat siya sa Panginoon, mga kapatid. One of my favorite story ay si David dahil mula sa pagiging shepherd ay prinomote siya at tinulungan siya ng Panginoong Diyos. Ang God ang nag-arrange ng kanyang success po dito. So make a list of things to be thankful for. Ano ba yung mga nasa isip natin na dapat nating ipagpasalamat? Well, may mga times na, okay, salamat. Pero hindi natin siya sinasabi. Ano po? Then, maging vocal tayo, sabihin natin, thank you so much. Sa ating mga Pilipino, minsan mahihain tayo. Ano po? Na nagsabi natin, thank you. Minsan hindi natin sinasabi yun. But pasalamatan natin, mga kapatid. Madaling magpasalamat sa mga bagay na mabuti, correct? Yung mga bagay na nasa atin, salamat. Salamat sa success. Salamat sa lahat-lahat. What if mga bagay na hindi mabuti? Job chapter 2 in verses 10, Job answered, you sound like one of those fools in the street corner. How can we accept all the good things God gives us and not accept the problems? Merong isang Bible study at sabi niya, okay, sabi ng facilitator, ano yung ipinagpapasalamat nyo sa Diyos? Sabi niya, salamat sa aking work, salamat sa aking family, salamat sa good health, salamat sa life. Then hinahanap ng facilitator ng Bible study, salamat sa mga problema na dumating sa buhay ko. Dahil sa mga problema na ito, ay na-test yung aking pagiging mabuting Kristiyano or what? Nagpapasalamat din po ba tayo sa mga problems sa life natin? Sabi ni Job chapter 2 in verses 10, hindi lang tayo magpapasalamat sa mga bagay na mabuti sa atin. Yung mga testing sa life is a sign of love, sign of direction or redirection, mga kapatid. Maybe God is testing us. Si Abraham, sabi ng Bible, ang Diyos ay sinubok si Abraham. And still, effective pa rin po sa panahon po natin ngayon. Thank those around you, yung mga people, yung mga asawa natin, ano po, salamat sa kanilang mga service, salamat sa kanilang mga pagluluto, salamat sa kanilang mga paglalaba, salamat sa mga sermon. Sabi ni Brother Dino sa kanyang
Sa kanyang guest, sabi niya, dahil sa misis ko, gumaling ako. Pasalamatan natin yung mga asawa nating lalaki at babae. Pasalamatan natin yung mga anak natin. Dahil yun ang command ng Bible para sa atin. Spouse and parents. Pasalamatan natin yung mga parents natin na nagpalaki sa atin. Merong isang Christian, ang ginagawa niya is every month, nagkakaroon sila ng date ng kanyang mother. Lumalabas sila. Kumakain sila sa labas. Your parents. It's very good, very important po yun. Kumustahin natin sila. Our parents, or church members, pasalamatan natin sila. For how many years na magkakasama, 10 years or more than that. Salamat sa bawat isa sa atin. Pwede niyo pong tignan yung mga nasa likod niyo, nasa katabi niyo. Salamat. Nakaraming taon na tayo and more years pa na ating mga pagsasama. Parang nakikita ko, ano ba naman itong kasama? Hindi naman ganon, ha? Okay. So, pasalamatan natin, mga kapatid. Ano po? Okay? Church members and also our neighbors. Sa mga bahay natin, mga kasama natin, pasalamatan natin sila. Number 2, always be grateful regardless of the situation or circumstances. Genesis chapter 15, verse 20, ang tawag po namin dyan is the 50-20 principle. Si Joseph, ibinenta siya, kinamuyan siya ng mga kapatid niya, hindi maganda yung mga experience niya. But sabi ni Joseph sa Genesis chapter 15, verse 20, for you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Kita niyo po yung perspective ni Joseph? Masama yung ginawa niya sa akin, pero paraan yun ng Panginoong Diyos para ilagay ako sa place na ito. Marahil may mga tao na sinubok tayo, may mga tao na nagsabi ng hindi maganda sa atin. But alam niyo, sa mga tao po na ito, mga kapatid, ay nilagay ng God sa atin para alam natin kung kailan magtitiwala at hindi. Halimbawa, meron kayong partners, especially sa mga single, tapos hindi kayo nagkatuluyan. Thank God. Alam niyo kung bakit? Baka mangyari, magiging unfaithful siya kapag kayo'y ikinasal na. Sa lahat ng mga situations, ang God nakikita niya what is ahead. Nakikita lang natin itong araw na ito, January 21, but ang God ay nakikita niya 5 years or 10 years sa atin, sa life natin. And thank God. Job chapter 1 in verses 21, and he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Namatay yung kanyang 10 anak. Mahirap yon. Nawala yung kanyang mga tupa, thousands. But sabi niya, thank God. At alam niyo po, light, yung faith ni Job dito is, alam niya na lahat ng mga nasa kanya ay galing sa ating Panginoong Diyos. 2 Corinthians chapter 4 in verses 15, for it is all for your sake, so that as grace extends to more and more people, it may increase thanksgiving to the glory of God. Laging nagpapasalamat si Apostle Paul. Question is, does everything happen for a reason? Lahat ba ng mga nangyayari sa atin ay may reason? I agree. Especially the pandemic. Ano ang mga bagay na nangyayari sa atin ay may purpose, mga kapatid. Number 3, be grateful for all the blessings in your life. Material man ito and the spiritual. Last Saturday, sa aming Bible study ni Brother Fred and also Brother Bong, Deuteronomy chapter 8, na ang God ang siyang nagbibigay ng increase and success sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ano po? Siya ang nagbibigay ng mga blessings na yan. Ephesians chapter 1 in verse 3, sabi niya, all spiritual blessings, our salvation. Yung safe tayo, blessed tayo materially and most especially po sa spiritual natin. James chapter 1 in verse 17,
every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow to change. Yun po ang sabi ng Bible, mga kapatid. Number 4, to show gratitude, serve God. Magsilbi tayo sa Panginoon. Seryoso ang Diyos, at tayo din ay maging serious sa mga ginagawa natin. Isa sa mga potential, isa sa mga key po kung gusto natin na maging successful sa area ng spiritual life natin is to give our best. One of my favorite verse sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, sabi niya, anumang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng buong kaya mo. Gawin mo siya ng pinaka-best mo. At mag-excel ka sa part na yun. Encourage others. Your life or our life is an encouragement sa mga tao na sa paligid natin. As a light, as a salt, brothers and sisters, and remain faithful to Christ Church sa iglesia ng ating Panginoon. Inaasahan tayo ng Diyos. Inaasahan ng bawat isa sa atin, mga kapatid. What is the best way to show gratitude towards God? Ang ating submission. Next is our service sa bawat isa sa atin. 1 Peter chapter 4 in verses 10, each has received a gift. Use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. 1 Peter chapter 4 in verses 10, brothers and sisters. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil kapag tayo nagpapasalamat sa Kanya, nakikita niya yung ating intention, yung ating heart, at mas lalo tayong binibless, mas lalo tayong binumultiply anuman yung mga bagay na nasa atin. I hope that this message ay magiging dala-dala po natin itong week na ito. Mga anak na tulad ko, pasalamatan natin yung mga parents natin, pasalamatan natin ang bawat isa. And that way, ay nagbibigay tayo ng glory sa ating Panginoon. Maaari po ba na tumayo po tayong lahat para po sa ating response hymn ngayong umagang ito. Gratitude is a readiness to show appreciation and